Tatanggalin muna natin yung cover nung IC. Dahan-dahan lang po yung pag-angat ng cover. Susunod naman po yan. Yan po. Ang init po ng hot air ko ay 350. Yung hangin naman po ay nasa 4.5. Ngayon po, ang mahalaga po dito ay yung position po ng board. Kung saan nyo po siya papainitan. Mahalaga po yung position ng IC kasi mas madali po natin siya maiinitan. Tatanggalin po muna natin yung mga tatanggalin po muna natin yung con nito. Hinaan nyo lang yung heat ninyo, gawin nyo lang kahit mga 220 ganyan. Tatanggalin muna natin yung glue na itim sa gilid ng IC. Mapapansin, dahan-dahan lang po yung pagtatanggal natin dyan para hindi po madama yung maliliit na capacitor o di kaya resistor katabi ng auto IC. Pagkatanggal na po yung IC, yung glue na itim, balik na po natin yung heat niya sa 350. Ang akin kasi yung 357, depende yan sa kung ano yung tansya nyo na init, yung gamay nyo na. Tapos ganito po yung ipoporma ninyo para mas madali pong matuklap yung IC. Ito po.
Ngayon lilinisin natin yung lapagan ng U2IC. Ayan po, malinis na po yung lapagan ng IC natin. Subukan natin linisan ng maigi para makita natin talaga yung ayan. Isa na lang ang kulang. Lalapag na natin. Ayan guys. Sobrang linis na siya. Ngayon magre-revolve naman tayo ng IC. Okay guys. Ayan guys. Re-revolve na natin yung U2IC. Linisin muna natin to guys para mas madali natin sa mapapakapitan ng medyo ingat na kayo sa paglilinis dito kasi pag natanggal yung black na hindi natin makikita yung pattern niya. Yan. Okay na to.
Linisin muna natin pa. Linisin pa natin para okay na yan. Hindi naman natin siya kailangan patagin talaga. Kasi lalagyan din naman natin siya ng tingga. Ang mahalaga talaga na patagin ay yung paglalapagan, yung sa board. Kailangan patag talaga yun. Ito kasi pagka na-revolve to, magpapantay rin yung mga paa niyan. Ayan po. Gamit pang soldering paste ay soldering lead ng BGA. Yung mahalaga guys, meron kayong blade para panglinis talaga. Magpapantay talaga kasi pag blade. Yan, tulad niyan. Yan, pwede na natin siyang ang technique ko naman dito guys, gamit ang blade. Kung titingnan natin parang hindi pantay, gamitan mo ng blade. Tapos kiskisin mo. Kung alin dyan ang sobra, tatanggalin ng blade. Yeah. Ngayon, hinitan mo ulit. Papantay na yan guys. Kung gusto mo pa rin makasigurado, pwede mo pa rin siyang i-blade ulit. Wala nang nakukuha guys. Ibig sabihin pantay na talaga siya. Ngayon tanggalin na natin yung IC. Sa may 4 na sulok nyo siya guys, tusukin. Mas maganda sana kung meron tayong pin. Ito talaga maganda gamitin guys, yung pin. Matulis talaga siya. Hindi masisira yung revolving plate. Lalagyan natin ng flux, tapos papainitan natin siya. Titingnan natin kung pantay ba talaga yung
natin makikita kung pantay ba talaga. Pantay siya guys, pero kulang ng paayon sa may gitna. Ulitin natin yung pag-revolve. Kasi walang itong isa, ito. Walang laman. Ito guys. Linisan mo lang yung pang-revolve nyo guys, tapos ulitin lang natin. Kahit hindi na natin linisan, yung pang-revolving plate ko kasi guys, tumigas na. Magandang gamitin yung oily pa talaga, yung sa akin kasi tumigas na. Nag-order na ako ng plate ng soldering paste. Hanggang ngayon di pa dumarating. Ito guys yung walang laman. Yan. Lalagyan natin guys yan ng laman. Mahirap sa paste na walang linis ng blade para malinis lahat. Yan. Yan, painitan natin para makuha linisan ulit natin ang blade para matanggal yung mga sobra na lead. Make sure nyo lang guys na yung blade nyo bago para matalas na matalas talaga. Kompleto na yun guys. Tingnan natin kung kompleto talaga. Yan guys, malinis na. Ngayon subukan na natin ikabit. Dismayado ako guys sa kon ko. Yung boring plate ko hindi na pwede. Imbis na isang gawaan na lang, tumatagal dahil sa kanya. Kaya dapat na talaga siyang palitan.
Ngayon titingnan natin kung saan yung ayun yung pattern niya. Sa paglalagay guys ng lead ay ng flux pag itatapit nyo na guys, obserbahan yung paglalagay ko guys. Sobrang konti lang talaga yung ilalagay natin for the first time. Sobrang konti niyan guys. Ang purpose ay para malagyan lang siya ng konti, para hindi tangayin ng flux yung IC. Kasi pag marami yan guys, ayan o, pag marami yung flux, pag ininitan mo siya, lumalayo, sasama siya dun sa hangin, tutulak siya ng hangin. I-center nyo lang siya guys kung paano siya nakadikit. Yan. Pag kayong tansya nyo parang dumikit na siya, initan nyo lang guys. Haya, wala kayo, huwag nyong galawin. Iinitan nyo lang siya guys. Iinitan nyo lang. Kasi kusa yan, lalapat no, kung paano siya nakalagay. Kaya pagka sobrang dami guys, ganun yung nangyari. Saka bawasan natin yung hangin. I-center nyo lang siya guys. Kailangan naka-center siya dun sa, para konting galaw niya lang, tatama na siya sa pack ng puso. Konting galaw, kuan lang dito guys, tatama na yan guys. Kaya nyo lang siyang isag, maluto yung tingga. Iaalay niya yung sarili niyang kusa dahil din sa flux. Kita niyo yung marka ko dito guys. Yan yung mark ko kanina bago ko tanggalin yung IC. Hindi na ako mahirapan maghanap ng pattern niya kasi meron na akong nilagay na very visible naman. O kasi guys, hindi ko na inuuga yan. Tinatansya ko na lang ng mga ilang segundo. Kaya na yan guys. Try natin kung gumagana yung Yuto IC. Okay na guys, ngayon susubukan natin sa subukan natin yung unit.
Guys, subukan natin kung nag-charge siya. Ayan guys, charging na. Ito. Hindi nakikita. Tingnan lang itong ilaw niya. Ayun. Ayun ang reading guys. 1.02 amperes. Ibig sabihin po, normal na po yung charging niya. Ito na po siya guys. Ganun po ako magpalit ng U2IC sa iPhone 6 at saka iPhone 6 Plus. Sana po may nakuha kayong tricks dun sa procedure ko, at sana rin po mag like, subscribe po kayo at mag comment po kayo sa video ko to, at supportahan nyo po ang YouTube channel ko sa pamamagitan po ng inyong pag subscribe sa may bandang kanan po, sa may bandang kanan sa baba ng video na to, dito po sa video na to, dito po sa may icon dyan ng Euritech. Paki-click po yan at automatic po na subscribe na po kayo. Okay po, sana po mag-subscribe kayong lahat. Maraming salamat po.